Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga manggagawa, sa mga kapatid ni Kristo, higit sa ating mahal na Panginoon. Pagkatapos na tayo mag-awit ng mga papuring awitin sa ating Diyos, tayo naman ay mag-aral ng mga salita ng Diyos. Yes. Medyo mainit dahil mahina po yung kuryente, pero alam natin hindi naman ito hadlang upang hindi natin purihin sa parin natin mahal na Panginoon. Amen po ba? So, ilabas na siguro yung ating mga Biblia at yung ating mga Jisu, no? Yung ating mga maliliit na mga electric fan upang tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos. Pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, kapatid, ay pinamagatan kong The Word became flesh. No? This is the humanity of our Lord Jesus Christ. Pag-aaralan natin ngayon ay ang pagkatao ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Isa sa mga paksa na ating pag-aaralan as we go and move forward sa Christology ay yung tinatawag natin hypostatic union. That is the next, yun yung topic natin next Sunday. What is hypostatic union? Na sa isang being, mayroong dalawang nature. Meaning, na kung ako ay nakikita nyo bilang tao, meron akong dalawang kalikasan. Nakikita nyo ako bilang tao, at nakikita rin nyo rin ako bilang Diyos. That is hypostatic union. There's one person, one being, but there are two natures. No? So pag-aaralan natin yan as we go and move forward to Christology. We already discussed the first nature, which is the God nature o yung pagka-Diyos na ating mahal na Panginoon sa Kristo. Kung bakit inuna ko yun sa paksa, kasi maintindihan natin na nauna siyang naging Diyos bago siya nagkatawang tao. No? Kasi mayroong mga pananampalataya na nag-exist lamang daw si Yesu Kristo. Meaning, si Kristo ay naging Kristo or Jesus nung siya ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, may lumikha sa Kanya. No? So, may naglikha daw sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Pero according sa Bible, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo existed o nandito na siya bago pa itinatag ang mundong ito. No? At nandoon siya ng panahon na nililikha ang mundong ito at ang mga tao at ang mga hayop na nandito sa mundong ito. Meaning, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo existed outside time and space. Meaning, He is eternal. No, that is considering that our Lord Jesus Christ is God Himself. At ngayong umaga na ito, kapatid, huwag niyo kakalimutan yung simple fact na yun. Ang ating mahal na Panginoon Kristo ay Diyos. Pero totohanan ito ng mga salita. Pero totohanan natin ng tatlong Sundays na ang ating mahal na Panginoon Kristo is viewed upon by all of the Christians as God Himself. Okay? So ngayong umaga na ito, kapatid, itong Diyos na ating kinikilala na si Yesu Kristo, the Word, sabi nga ng John chapter 1, was made flesh. Siya ay nagkatawang tao. Pag sinabing flesh, kapatid, that is laman. Kung paano yung nahawakan yung balat ninyo na may balat, na may taba, mukha ko may taba ako, may muscle, tapos may buto, yan, ganyan, naging flesh ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. This is the third topic na pinag-aaralan natin sa Christology, which is ang pagkatao ni Kristo or Christ humanity. At pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Why is this important? Because this is one of the tenets of the Christian faith. This is essential na naiintindihan natin bilang mga Kristiyano na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay hindi lamang 100% God, but He is also 100% man. No? That is hypostatic union. Isa sa mga pinakadakilang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano ay ito. Ano? Ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, ang ating mahal na Panginoon Kristo ay tunay na naging tao. Tunay siyang tao na nandito sa mundo ito. Kamukha natin. Tunay siyang tao. Hindi siya like ganito, hindi siya kalahating tao, kalahating Diyos. Hindi siya 50% man
and 50% God. Hindi po siya gano'n, hindi siya hybrid. Tawag kasi doon hybrid eh. Ang tawag dyan is modalism, na sometimes tao siya, sometimes Diyos siya. No? Hindi siya gano'n. He is fully God and fully man. That is essential. Hindi siya kalahating tao, hindi siya kalahating Diyos. Siya ay 100% na naging tao. Very important, tandaan natin yan. Hindi siya tao sa panlabas na anyo lamang. Pag nakikita natin siya, ay mukha siyang tao, pero sa loob. Hindi siya tao. Hindi siya ganyan. Tao talaga siya totoo. Hindi siya anghel na nagpapanggap na tao. Hindi siya Diyos na nagpapanggap na tao. Hindi siya Espiritu na nagpapanggap na tao, kundi totoo siyang tao. Naranasan siya, nakausap siya, nahawakan siya. At ngayong umaga na ito, kapatid, patutunayan natin yan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi kung hindi po siya tunay na tao, kung hindi po siya 100% na tao, ibig sabihin, meron tayong problema. Tayo mga sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi siya tunay at ganap na naging tao, habang nananatiling siya tunay na Diyos, mayroong problema sa atin. Pag-usapan natin yun mamaya. So, ang basic principle is, kung tunay at ganap na tao ang ating mahal na Panginoong Jesus, siya ay tunay at ganap na Diyos. That is hypostatic union, 100% man and 100% God. Hindi siya 50% man and 50% God. Ang walang hanggang anak, the eternal Son, the Word was made flesh. Okay? Very important. Hindi niya sinabing God, the Godhead was made flesh. But the Word, diba? The Word was with God and the Word was God. The Word, the person, this person, was made flesh. Okay? So, John chapter 1, who was the Word? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. And the Word was with God, and the Word is God. No? So, Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. And He entered into His creation. The Son entered into His creation at pumasok siya sa tinatawag nating panahon or tinatawag nating time and space. Sa mga tao, kapatid, tayo ay confined sa time and space. Meaning tayo na sa loob ng dimensyon ng oras at ng lugar. Kung walang oras at saka walang lugar, ibig sabihin, tayo ay eternal. Pero meron tayong oras. Meron tayong nakikitang oras, meron tayong nakikitang mga lugar. Tayo ay tumatanda, tayo ay namamatay. So tayo ay may mga limitasyon. Tayo ay hindi eternal. Ngunit ang anak daw na isang eternal na Diyos ay pumasok sa oras at saka sa lugar natin, thus, meaning, pumasok siya sa mundo natin kung saan tayo nabubuhay. Itong anak na ito. So, anong pwedeng sabihin dyan? Ang manlilikha ng mundong ito, the Creator Himself, our Lord Jesus Christ, entered into His creation. Ang manlilikha ay pumasok sa mundo ng kanyang mga nilikha. No? Ang hari ng kaluwalhatian na nakaupo sa trono, nakita ni Isaiah sa chapter 6 of the book of Isaiah, na pinupuri ng mga anghel na ang kabanalan niya ay hindi nakakamatay, kundi ang kabanalan niya ay nakapagbigay ng buhay. Itong hari na ito ay nagkatawang tao. No? Ang hari na sinasamba ng mga anghel ay nagkatawang tao. Kaya mating mahalaga, kung hindi tunay at ganap na tao si Jesucristo, ibig sabihin, if He is not 100% man, ibig sabihin, walang ganap na pagsunod. There is no man that did the perfect obedience. Sa Biblia kasi kailangan merong isang tao na tunay na ganapin lahat ng mga utos ng Diyos na kahit isa wala siyang lalabagin. Amen po ba? Kung hindi siya tunay na tao, then He cannot represent man Himself. Ibig sabihin, walang taong nakaganap ng mga utos ng Diyos. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang ginawa ni Kristo
dito sa mundong ito, kundi siya 100% man. Ano ba? Walang tunay na handog. Kung hindi po siya 100% man, hindi magiging makabuluhan yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Kasi ano ba yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. At kung hindi siya tunay na tao at hindi siya tunay na nabuhay, ibig sabihin ang pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo ay isang drama lamang. Hindi siya totoong namatay. Tulad ng paniniwala ng mga Muslim. Ang paniniwala ng mga Muslim, yung nakita natin namatay sa krus, ay hindi si Kristo. Parang drama lang. Iba siya, hindi siya yun. Ibig sabihin, ganyan yung nangyari. Kung hindi siya tunay na tao. Ano ba? Kung hindi siya tunay na tao, walang totoong tagapamagitan. There is no mediator. Ang sabi ni Paul sa 1 Timothy, sabi niya, there's only but one mediator between God and man. There's one God, meaning this is the side of God, and then there's the side of man. And then there's one mediator, meron sa gitna nila, na magbubuwal ng pader para ang Diyos na banal at ang tao makasalanan ay magkaroon ng access sa isa't isa. Mayroong mediator. Ang mediator ito ay kailangan maging tao, at sinasabi ni Paul. Kaya there's only but one mediator, the man, sabi niya. Because sa isip ni Paul, Jesus is already God. But he should also be the man himself. Pag-aaralan natin yan as we move forward sa hypostatic union. At kung hindi siya tunay na tao at hindi siya 100% man, walang tunay na kaligtasan. Sapagkat hindi natin inaaring ganap ang tunay na katwiran ng Diyos. So pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, and our key verse is John chapter 1 verse 14. What's the context here? There was the Word, ang salita, and ang salita ay nasa beginning. Ibig sabihin, nandun siya, naglikha ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. And verse 2, ang salita ay kasama ng Diyos. At itong salita na ito, na kasama ng Diyos, ay nagkatawag tao. Sabi dito sa 14, at naging tao ang salita, at tumahang kasama natin. This is very important. Ibig sabihin, itong salita na ito, itong Diyos na ito, ay nagkatawag tao at tumahan, nakasama natin. No? At nakita namin sa ni John ang kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, itong tao na ito, itong salita na ito ay nagkatawang tao at nakita siya physically. Kaluwalhatian gaya ng Diyos. Gaya ng anak ng Ama. Gaya ng tanging anak, bugtong na anak na si Yesu Kristo. Puspos ng biyaya at katotohanan. Ano ba? Si Pablo, kapatid, sinabi sa Philippians chapter 2 verse 6 to 7. What is the context here? Humility. What is humility in Tagalog? Pagpapakumbaba. Ano kasi yung pagpapakumbaba? Yung bang maliit yung tingin mo sa sarili mo? No. Ano kasi pagpapakumbaba? Yung mas iniisip mo yung iba kaysa sa iyong sarili. Diba? So, sabi ni Pablo, ano yung perfect example ng papakumbaba? Ito. Basahin natin. Na siya, ating mahal na Panginoon Kristo, the Word. Bagamat nasa anyo ng Diyos, siya ay Diyos, siya ay Hari, siya ay pinupuri ng mga anghel sa langit, ay hindi niya ito itinuring itong majestic na posisyon na ito, na isang bagay na dapat niyang panghawakan for eternal. Ang pagiging kapantay ng Diyos. He's seated at the right hand. Hindi niya ito inisip na isang bagay na tanging yun lamang yung hawak niya. Bagkus hinubad niya ang kanyang sarili. What is paghuhubad? Ang sabi ng iba, kinalimutan niya maging Diyos, kaya nagkatawang tao na lang siya. No! Ano pinag-aralan natin ng Thursday? Pag binubuhos mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos, you are emptying your cup. When you are emptying your cup, what does that mean? Humility. Nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang ating mahal Panginoon Kristo, hinubad niya ang kanyang sarili. Nagpakababa siya, kapatid. Hindi yung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi sinabi niya na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kundi hinubad niya ang kanyang sarili, meaning He emptied His cup. He poured His cup
Ibig sabihin, nagpakababa siya. At ano, sinabi ba niya na isinuko niya ang kanyang pagka-Diyos? No. Siya pa rin ay Diyos. Pero nag-add siya ng isang kalikasan sa kanyang sarili. That is adding. Alam niyo, ano yung ibig sabihin ng subtracting and adding? Pag adding, ano yung ibig sabihin na dahil? Siya back major eh. Pag adding, nagdadagdag. Pag subtract, nag-aalis, nagbabawas. Pero sabi dito, kapatid, hindi niya pinawasan yung kanyang pagka-Diyos. Siya pa rin ay nanatiling Diyos. The emptying here is nagpakababa siya. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakababa, He emptied His cup, His majesty, and He took up another nature. Dinagdag siya, He added something, a new nature, sa kanyang sarili. Ano yung nature na yan? Ano yung kalikasan na yan? Ang pagiging anyong alipin na nagbuka siyang tao. Amen? Siya ay Diyos. 100% God, at dinagdag niya yung isang kalikasan sa kanyang sarili upang siya'y maging tao. Ang tawag dyan, kapatid, is the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Hindi niya binawasan ang kanyang pagka-Diyos. He is still 100% God. He is omniscient, He is omnipotent, He is omnipresent anywhere. Pero He took up a new nature para sa kanyang sarili dahil meron siyang purpose at layunin. Hindi ba sabi natin, mahal na Panginoon, gusto nung siya lumalakad dito sa mundo ng tao, nilang yung sinasabi, hindi ko ginagawa kunin kalooban na nais ng aking laman. Kundi ginagawa niya kalooban na nagsugo sa kanya. Pag may nagsugo sa iyo, ibig sabihin yung nagsugo sa iyo, meron siyang layunin na kailangan mong gawin. Ilan mo ba? So ito yung layunin natin, mahal na Panginoon. So ano yung layunin niya? Magkakatawang tao siya at meron siyang misyon na gagawin dito sa mundo dito. Hindi ibig sabihin nito, kapatid, na tumigil siyang maging Diyos. Bagkus, anong ginawa niya? Idinagdag niya sa kanyang pagka-Diyos ang tunay na kalikasan ng tao. Merong saying yan sa Reformed Theology, merong saying yan sa Old Christian Faith. This is it. Remaining what He was, siya ay nanatili kung ano man siya ay Diyos. And He became what He was not. At siya'y nag-anyong hindi Diyos. Ano yun? Tao. Siya ay Diyos. Pero nag-anyo siya ng hindi Diyos. Meaning, He was man. Nag-anyong tao ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Tinuturo ng mga salita ng Diyos na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pag-aaralan natin yan next Sunday. Meron pa rin siyang katangian ng pagka-Diyos, pero ang kaluwalhatian ito ay ikinubli sa mundo. Meaning, He is still eternal, hindi siya namamatay. No? Siya pa rin ay Diyos na alam lahat ng bagay. He is omniscient. He is omnipotent. And He can also be omnipresent. No? He is still God Himself. Kaso yung mga katangian ng Diyos na iyon, nung siya'y nagkatawag tao, itong mga katangian na ito ay ikinubli. No, ibig sabihin pag ikinubli, itinago sa mga tao. It was not revealed to the people. Nare-reveal lang to paunti-unti, kapatid. No? That He's healing the sick. Na wala naman makakagawa nun. And that is perfect healing. Na kapag ikaw ay isang pilay at yung isang paa mo talagang wala, kapag hinawakan ka ni Kristo at pinagaling ka, yung isang paa mo na wala, tutubo yan, kapatid. Ora mismo. That is absolute healing. Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ay both man and God. 100%. Meron pa siyang katangian ng pagka-Diyos, pero ang kaluwalhatian iyon ay ikinubli sa mundo. No? Bakit? Again, the fullness of the glory of God can what? Can kill. Let's put it in the context. Ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos, kapag ang makasalanan ay lumapit sa kanya, siya ay mamamatay. Now, for Jesus to mingle with us, siya ay nag-anyong tao upang ang kanyang kabanalan bilang Diyos ay malimit at ikubli sa atin. Okay? Naintindihan?
para kapag nakasalamuhan natin ng Diyos, hindi tayo mamamatay. Noong pinili niyang magpakumbaba at kinuha ang inyong pagkaalipin, ang pagkatao ni Kristo ay may tunay na katawan, tunay na kaluluwa, meron siyang tunay na emosyon, hindi po siya nagdadrama lang, at meron siyang tunay na kahinaan at tunay na limitasyon. Di ba ang Diyos ay walang limitasyon? Pero ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagka-Diyos, He emptied that glory at nag-anyong tao upang magkaroon siya ng limitasyon. Meaning, He is 100% man. May limitation. Okay? So, ano na natin yan? Nagugutom siya, nauuhaw siya, napapagod, nalulungkot, at namamatay. Ganyan tayo, amen? Lahat pa tayo nagugutom, lahat tayo nauuhaw, lahat tayo napapagod, nalulungkot, at namamatay. Sabi sa book of Hebrews, Hebrews 2:14, Hebrews chapter 1 is about the deity of Christ. Hebrews chapter 2 is about the humanity of Christ. So, basahin natin dito. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, meaning tayong mga anak ng Diyos, tayong mga nilikha, tayo nakibahagi sa laman at dugo, may tayong laman at dugo, at siya naman, sabi din, ang ating mahal na Panginoong Kristo, ay nakibahagi rin sa mga bagay nito. Kung paano meron tayong laman, dugo, buto, ganun din ang ating mahal na Panginoong Kristo. Bakit? Ito yung tanong, ito yung sagot. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, ay kanya mapuksa ang mga kapangyarihan sa kamatayan. Ibig sabihin, kailangan maging tunay siyang tao na may laman, dugo, at puto upang pwede siyang mamatay. Sapagkat kailangan may mamatay upang bayaran ang kasalanan at puksain ang diablo. Siya ay may laman, dugo, puto, at limitasyon ng katawan ng tao. That is first fact. He is 100% man. No? Kasi meron siya kamukha natin, may dugo, may laman, marami may konting taba, no? Kasi nung unang panahon, hindi naman, wala pang Samji unlimited Samji, unlimited shabu-shabu, no? So, John chapter 4 verse 6. Dito, makikita mo na ang ating mahal na Panginoon Kristo sa kanyang ministry ay tumigil siya sa isang balon na malapit sa Samaria. At mayroong isang Samaritanang babae na lalapit sa kanya. Pero hindi yun yung focus. Ang focus dito is, makikita mo dito na ating mahal na Panginoon Kristo ay nagpahinga sa tabi ng balon. Kasi sa tabi ng balon may tubig. Diba? Pagpagod ka, ano unang gagawin mo? Nauuhaw ka, inom ka ng tubig. So ating mahal na Panginoon Kristo ay umupo sa tabi ng balon at makikita mo dito na sinabi ng writer ng John na siya ay pagod. Ibig sabihin siya ay tao. Napagod siya sa kanyang paglalakbay at naupo siya sa tabi ng balon at yun ay malapit na magtanghal, tapat mainit na mainit, siya nauuhaw. Ibig sabihin, siya ay napapagod. No? Ano pa? Sa Matthew 4 chapter 2, kapatid, ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights sa wilderness. Tapos tutuksuin siya ng diablo. Magkita mo dito nung fasting siya ng 40 days and 40 nights, ano yung naramdaman niya? Siya ay nagutom. Kahit naman ikaw, kapatid, try mo lang mag-fasting ng 1 day or 2 days. Tingnan mo lang kung hindi ka magugutom. Yung asawa ko nga, 12 hours lang, nagugutom na eh. Ang ating mahal na Panginoon Kristo, 40 days and 40 nights. No? After noon, naranasan niyang magutom. Ibig sabihin, tao siya. Amen po ba? Kasi nagugutom siya. John chapter 19 verse 28. Ito yung nakapako na siya sa krus. At ano sinabi niya? Nauuhaw ako. Diba pininom siya ng ano? Peging alak, parang suka. No? Nauuhaw kahit ang ating mahal na Panginoon Kristo. So Mark 4:38 na yan. Bumabagyo, yung mga nasa bangka sila, tapos yung mga disipulo natatakot kasi lakas ng bagyo. Nung puntaan nila ang ating mahal na Panginoon Kristo, anong ginagawa niya? Natutulog. Kamukha natin. Tao siya. Siya ay natutulog. Siya ay napapagod. Siya natural. Natutulog siya. No? So, alam at nauunawaan ni Kristo ang pakiramdam ng kahinaan ng tao. Ang kahinaan ng tao ay meron siyang limitasyon. Siya ay napapagod, nagugutom,
nauuhaw at kailangang matulog. Kasi ang Diyos hindi niya kailangan yung mga bagay na yan. Kasi wala siyang physical na pangangatawan, wala siyang laman at dugo. Pero itong ating mahal na Panginoon Diyos ay anak-an yung tao at meron siyang laman at dugo. So itong laman at dugo na ito ay kailangan niyang bigyan ng nourishment. Magpahinga, kumain, uminom, bawal magpuyat. So kung ganyan ang naranasan ng ating mahal na Panginoon Kristo is 100% man, then alam niya ang pakiramdam ng ng sakit, pagod, pagtataksi. Di ba pinagtaksi lang siya ni Judas na kanyang kaibigan? Dalamhati at paghihirap at tukso. Ang ating mahal na Panginoon Kristo is 100% man at naranasan niya lahat ng nararanasan natin. No? So, ito yung conclusion. Kung tayo man ay lalapit at dudulog kay Kristo, which is the God-man, na siya ay Diyos at tao, naging tao talagang literal na tao, makakaasa tayo na maiintindihan niya tayo. Hindi po ba? Amen. Kasi naging tao siya. Maiintindihan niya tayo na tayo napapagod, napupuyat, tayo ay may kahinaan. So, kapag naiintindihan niya tayo, hindi siya malayo sa atin. Okay? So, naiintindihan niya ang ating mga sitwasyon. Tandaan, hindi lamang po katawan na meron siya. Ang tao ay may dalawa din na substance sa kanyang pagkatao. Ang kanyang physical and ang kanyang soul or yung kanyang kaluluwa. Diba? We have a soul because we have a soul, that's why we have emotions. May emotions tayo, marunong tayong matuto, may wisdom tayo because of our soul. Hindi lang po tayo puro katawan lang. Ang pinagkaiba natin sa mga ibang hayop ay tayo ay may soul. We can express our moral deeds and we can express our emotions. Yung mga ibang nilikha, wala silang soul. No? So, kung ang ating mahal na Panginoon Kristo is 100% man, He just doesn't have the physical attributes of a man, He also has the soul of a man. No? Hindi lamang katawan, meron ng Panginoon, nagtaglay din siya ng sariling kaluluwa ng tao. Isang kaluluwa na tunay na may sariling isip bilang tao, damdamin bilang tao, at kalooban bilang tao. So naranasan niya the full spectrum of being a human being. Hindi lang sa physical, even through our emotions and through our journey sa ating mga knowledge and wisdom dito sa mundong ito. He is also limited to knowledge and He is also limited to wisdom, though He is an omniscient God. Okay? As we go to hypostatic ngayon, pag-aaralan natin yun. Pero panoorin natin ito sa Luke 8, basahin natin sa Luke 2 verse 52. Ang ating mahal na Panginoon Jesus dito ay nasa school age na. At siya ay pumunta sa sinagoga sa Jerusalem. Actually, nawala siya dito at sinahanap siya ng kanyang mga magulang. Joseph at Josephine. Tapos makita siya, nasa templo siya at nangangaral. No? So may kita mo dito na ating mahal na Panginoon Jesus, kahit bata pa siya, very knowledgeable na siya sa mga salita ng Diyos. At may kita mo dito, it's very, very distinct na sinabi ni Luke na nakikita nila sa ating mahal na Panginoon Kristo. Si Jesus ay lumalago sa karunungan. Meaning may natututunan siya kahit sa mga ibang tao. He is omniscient, dapat alam niya lahat, di ba? Pero ikinubli yung kanyang katangian na yun because He emptied Himself and entered as a human being. So, may limited information sa kanyang utak. Kamukha natin, limitado lang yung ating kaya natin i-store sa ating mga utak or sa ating mga isip or brains. No? Ako, pwede mapalyari yung balo ko yung salita ng Diyos, pero wala akong balo tungkol kay, let's say, magtundaan na akong Aliyah, what is fractions? Kaya balo namin ito. Okay? So, my knowledge and wisdom is limited to me being a man. Same din sa ating mahal na Panginoon Kristo. Natututo siya. Sino ba nagturo sa kanya para mag-carpentry? Alam niyo ba na carpentero ang ating mahal na Panginoon Kristo? Hindi niya natututunan yung pagkapanganak niya. Hindi. May nagturo sa kanya. No? Natuto siya mag-carpentero dahil carpentero din yung kanyang tatay. So itong mga bagay nito, nalalaman niya bilang tao. Okay? Ang kanyang knowledge,
Siya ay lumalago sa karunungan kahit siya ay omniscient. Alam niya lahat ng bagay. Pero natututo siya sa mga ways ng mga tao. Bakit? Kasi nanatili siyang nagpapakumbaba ang Kristo upang maranasan ang nararanasan natin. Ang kanyang omniscience ay isinantabi muna at nagkatawang tao upang maranasan kung ano yung nararanasan natin. Alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa Kanya. Amen po ba? Alam niya na siya ay mamamatay. Alam niya na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngunit para bagang, kahit alam niya mangyayari ito sa Kanya, siya ay nanghina at parang siya ay nawalan ng gana at siya ay natatakot. Parang tao din. Kapag ikaw, pag sinabi ko mamamatay ka na mamaya ng alas 4 ng hapon, anong mararamdaman mo? Diba? Magdadalamhati ka. Matatakot ka. Kasi alam mo mamamatay ka na. Ganyan din ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Alam niya siya mamamatay, pero nakaramdam siya ng emosyon sa kanyang pagkatao. Basahin natin kapatid sa Matthew 26:38 to 39. Dito kapatid na sa Gethsemane ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. At siya ay mananalangin sapagkat malapit na siyang huliin ng mga Romano para ibigay kay Pontius Pilate. Sa 38, ito yung nasabi. At sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ako ay ikamatay. Ito yung sinasabi niya kay Pedro. Pedro, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa. Sa kanyang kaluluwa ba yan ang kanyang pagka-Diyos? No. Ang kanyang kaluluwa bilang tao na may emosyon, na may sariling taong emosyon, na may sariling takot sa kanyang sarili bilang tao. Na halos kanyang ikamatay itong takot at itong lungkot na ito. Ngunit sabi ni Pedro, Pedro, huwag kayo naalis. Manatili kayo sa akin at makipagpuyat kayo sa akin. Kasi ang gagawin natin ba ng Panginoon sa dyan? Siya ay mananalangin. Aming panalangin, basta natin, next verse. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y napatirapa at nanalangin. Nung siya'y natarakot, anong ginawa ng Panginoon? Nanalangin. That is again the topic ng last Thursday. Kung meron kayong oras, panoorin po ninyo yun. No? Ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya'y natakot bilang tao, siya ay nagpatirapa at nanalangin. At sinabi, Ama ko, kung maaari, lumpas na sana sa akin ang kopang ito. Let this cup pass through me. Kung ano man yung nais mo mangyari sa akin, mangyari. Sabi ng ating mahal na Panginoon Yesu Kristo. What is a cup? Lalagyanan ng alak or tubig, kung ano man, liquid. No? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon Yesu Kristo, Panginoon, para bagang ibuhos mo na ngayon sa akin. Ano yung ibubuhos sa Kanya? Ang galit ng Diyos sa kasalanan. Lumabas na sana sa akin ang kopang ito, sabi niya. Gayunmay, sabi niya, hindi ayon sa ibig ko. Kasi tao siya eh. Kung tao ka, alam mo ikaw ay mamamatay, mamayang alas 4 ng hapon, kung ikaw ay pupunta sa ganitong lugar, ano gagawin mo? Iwasan mo yung lugar na yon, magtatago ka na lang upang hindi ka mamatay. Amen po ba? Kasi alam mo ikaw ay mamamatay doon sa oras na yon, doon sa lugar na yon. Pero pang isa, sabi ng tao, nagpahula siya kasi feeling niya mamamatay na siya. Sabi niya sa mamumula, Ma'am, paano po kung mamamatay? Ang sabi ng mamumula, mamamatay ka sa pamamagitan ng bato at tulay. So yung ginawa niya, inawasan niya pati yung bato at yung mga tulay. Kaso nung isang umaga, nung pupunta siya sa palengke, nung siya sa daan, siya ay nasagasaan ng truck. Pagdating niya sa goma, ano yung nakita niya? Bridgestone. No? Yung pala yung papatay sa kanya yung goma, Bridgestone. No? So, ang ating mahal na Panginoon Kristo, alam niya na siya ay mamamatay. Pero hindi niya ito iniwasan. Sa kanyang pagkatao, natatakot pa rin siya na siya ay mamamatay. Kasi tao siya eh. Pero hindi niya ito iniwasan para sa atin. Sapagkat nais niyang gawin, hindi ng ibig niya bilang tao, kundi kung ano yung kalooban ng ang Ama sa langit na nagsugo sa Kanya. So, ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nakaramdam din ng matinding takot at pagkaalinlangan. In fact, sa sobrang takot niya, pinagpawisan siya ng dugo sa mga oras na ito, kapatid. No?
Sa Gethsemane, naranasan ni Kristo ang matinding dalamhati. Kamukha natin. Sasabihin ng doktor sa'yo, meron ka na lang 6 months para mabuhay. Ano yung mararamdaman mo? Matinding lungkot, kapatid. Yung mga kamag-anak mo ay iiyak, no? Mag-iisip sila, anong pwedeng gawin for the last 6 months. Nais nilang i-travel ka, kahit saan, kaso wala kayong pera. Yun talaga yung matinding dalamhati doon, yung parang nais mo may gawin ka para sa Kanya, pero wala kang magawa. Ito din yung naranasan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, matinding dalamhati. Hindi lang yung kapatid. Naranasan din niyang mawalan ng kaibigan. Kayo ba? Naranasan natin mawalan ng kaibigan? Mga naranasan na natin mawalan ng mga alaga nating mga aso, no? Or alagang pusa. Ako, kapatid, 2 aso ko namatay. Naranasan ko matinding dalamhati na nawalan ng parang nawalan ako ng kaibigan, no? Kahit ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, nung nawala ang kanyang kaibigan na nangangalang si Lazarus, ano ginawa niya? The shortest verse sa Bible, Jesus wept. Umiyak ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat siya ay tunay na tao. Ang tao, kapag nalaman mo may namatayin ka, ang gagawin mo, iiyak ka. Kasi alam mo na hanggang doon na lang yung buhay niya. Alam mo na may limitasyon ang buhay ng tao. At naranasan din ng ating mahal na Panginoon sa Kristo na mawalan din ng kaibigan. Tunay nga na si Kristo ay kamukha natin, hindi po ba? Sa lahat ng aspeto ng pagkatao, kamukha natin siya. Maliban sa isang aspeto. Sino makakawalan yan? Very good. Siya, sa lahat ng mga tao, siya lamang ang hindi nagkasala. Sa lahat ng mga tao, siya lamang ang hindi nakaranas ng magkasala. Ito ay isang tunay na katotohanan hindi pwedeng ibenta o baliwalain. No? Huwag natin kakalimutan na ang ating mahal na Panginoon Kristo is 100% man. However, the original sin is not with Him. And He is not a sinner dahil tinupad niya lahat ng kautusan. Dahil kahit isang kautusan, wala siyang ginabag. No? Na si Jesus sa kanyang pagkatao ay hindi siya nagkasala, walang bahid ng kahit anong kasalanan. Hebrews 4:15, bilang 10 pari. Ito yung sinabi. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari, sabi ng Book of Hebrews, which is sa ating mahal na Panginoon Kristo, na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Why? Because He entered into the flesh. Siya ay nagkatawang tao. Naranasan niya lahat ng naranasan natin is 100% man. Marunong siyang makiramay sa ating kahinaan. Isa na, yung tinukso sa lahat ng paraan. Kamukha natin. Gaya rin naman natin, tinukso rin siya sa lahat ng paraan. Gayunmay, kahit tinukso siya sa lahat ng paraan, hindi siya nagkasala. Very important. Noong nagkatawang tao, ating mahal na Panginoon sa Kristo, ano yung paborito mga biktima ng diablo? Tayo, mga tao. At natural, when God Himself entered into His creation, ibig sabihin, nasa poder na siya, nasa kapangyarihan na siya ng diablo. Pero kahit anong gawa ng diablo, even the gates of hell, sabi nga ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, wala silang nagawa sa Kanya. Kasi, again, He is there on a mission. Meron siyang mission na kailangan gawin. At sa buhay ng Kristiyano, kapatid, ang pinakamatinding pagsubok na pwede ng Panginoon mangyari sa atin ngayon, labanan ang tukso ng kaaway, ng laman at ng mundo ito. Yan yung pinakamatinding kalaban. Na yung laman natin, nais lamang gawin na yung kasalanan. Pero ang mahal na Panginoon Kristo, kahit siya ay nasa laman at tinukso sa lahat ng paraan, hindi siya nagkasala. Wala siya dilabag na kahit anong kautusan. Ano may kita natin dyan? For the span of the Bible, nabi ko si Adan. Si Adan nga, isa lamang yung utos eh. Si Adan wala siyang kasalanan, walang corruption sa kanya. Ang puso niya ay talisay. Pero isang utos lang yung binigay ng Diyos sa kanya, nilabag pa rin niya. At si Adan ay nagbigay ng sumpa sa mundo ito. Nabigo si Adan.
Nabigo kahit ang Israel, na bayan ng Diyos na pinili niya. Nabigo kahit sila. Hindi nila natupad ang kautusan ng Diyos. So meaning, nabigo kahit ang buong sangkatauhan. Kaya Romans chapter 3 says, no one is righteous. Walang matuwid. Wala kahit isa. That is universal negative. No? Ngunit si Kristo bilang ikalawang Adan. Meaning, He doesn't have corruption in His heart. He was not born of original sin. Kamukha ni Adan. Adan was created without original sin. Itong ating mahal na Panginoon Kristo also came into this world without original sin. Through the what? Through the power of the Holy Spirit and a virgin who was born. Diba? Merong prophecy in Genesis na ang kaaway, ang serpent, ang kanyang ulo will be crushed by what? The seed of a woman. Na ipapanganak sa pamamagitan ng babae. Ibig sabihin, tao. At yung tao, itong papatay kay Satan or sa Diablo. At itong tao na ito, which is the second Adam, na walang kahit anong corruption sa kanya, ay pumasok sa mundong ito. Kung si Adan ay nagkamali at nagkasala, hindi niya tinupad ang kautusan ng Diyos, itong second Adam, mas mahirap dahil mas maraming mga utos, pero kahit isa, wala siyang nilabang. That is what we call the perfect obedience. Ang pagsaway ni Adan ay nagdala ng katol sa atin. Tayo lahat ay nasa katulan ng Diyos. Ngunit ang pagsunod ni Kristo ay nagdala ng pagpapawalang sala sa atin. Pinag-aralan natin yan sa Romans 5:18-19. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, which is si Adan, ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao. Kaya din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa, sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ang naging mga makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagsunod, which is the perfect obedience ng isa, which is sa ating mahal na Panginoon Kristo, marami ang magiging mga matuwid. This is the mission of our Lord Jesus Christ. Nagtatawag tao siya, hindi lamang upang maranasan kung ano yung naranasan natin, kundi gawin din kung hindi yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Siya yung gumawa dito para sa atin. Bakit kailangan maging tao ni Kristo? First, upang siya ating maging tagapamagitan. When you say tagapamagitan, kapatid, there's conflict. May conflict sa dalawang parties, may dalawang sides. Itong side ito, itong side ito ay hindi nagkakasundo. So kailangan may mag-mediate sa kanila upang sila ay magkasundo. Sa sanggunian, minsan, pag may mga problema, may mga complaints, ang sanggunian, hindi siya pwedeng mag-verdict, pero pwede niyang ipagkasundo yung both parties. The sanggunian being the mediator or the representative of both parties. Ganun din, ang ating mahal na Panginoon Suso ay kailangan magkatawag tao upang siya ay maging tagapamagitan. Why? Again, He is already God. He represents God. Now, man needs representation. No? Kailangan may mag-represent sa tao. For it to have a negotiation, kailangan may representative yung tao. Si Adan ba? Si Adan ba is a perfect representative of man? No. Because he sinned. Moses sinned. David sinned. So there should be a man who is righteous, perfectly righteous, to be a representative of us. Tignan natin kapatid sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6. Sapagkat may isang Diyos, again, this is the other side, God's side, at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Meaning, He is here. He is not there, He is here. Sa middle. Ang taong si Kristo Jesus. Why didn't Paul say the God, Jesus Christ? Why did he say ang tao na si Kristo Jesus? Kasi kung babasahin mo ito kapatid, this is about what? What Jesus did as a man. Okay?
Tingnan natin muna. Makita mo dito na mayroong isang Diyos, isang tagapamagitan, at isang tao. Ang Diyos ay galit. Ang mga tao ay nagkakasala. So meron dapat mag-negotiate para sa kanila. Jesus is already God. So if He's in the middle, He represents God Himself. He represents God's justice and mercy and grace. Diba? Sabi sa Bible, He is God who is just, who is gracious. He is there as the representative of God. However, kailangan may representative yung tao. Ang sabi ni Paul, the one who can represent us is the man, the human nature, the 100% man and human nature of the Lord Jesus Christ Himself. Kaya sabi niya, hindi ang Diyos, the God nature of Jesus, but the human Jesus. Ang tao si Kristo. And why is it very important? Next verse. Itong tao daw na ito ay ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Kung Diyos siya, hindi siya mamamatay. Amen po ba? O ipapako siya sa krus bilang Diyos, hindi siya mamamatay. Pero kaya nga siya nagkatawang tao upang maibigay niya ang kanyang buhay bilang tao para sa atin. At yung tao na iyon na namatay sa krus na kahit isang kasalanan, wala siyang ginawa, He is perfectly obedient, is our representative. That's why He needs to be our mediator. Dapat siya yung tagapamagitan natin kasi He represents not just the God side, but the human side as well. We will learn that as we course through hypostatic union. Ang tagapamagitan ay dapat kumakatawan sa parehong panig din po ba? Walang bias. Diba? Sa sangkurian, ganyan din. Pag may nagreklamo, mayroong nireklamo at may nagreklamo. Pero walang dapat bias. Dapat, ano yung role ng sanggunian? Ipagkasundo ang dalawang may conflict. Ganyan din ang ating mahal na Panginoon Kristo. Para walang bias, He represents both parties. He is God, 100% representing God, and He is also 100% representing man Himself. Okay? That's hypostatic union. Is fully God and fully man. Ibig sabihin kapatid, siya lamang ang makakapaghandog ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng mga makasalanan. Siya lamang. There's only but one mediator, sabi nga ni Paul. No? Hindi isang evangelista, hindi pastor, o kung sino man na mediator na inisip ninyo. No. There's only but one mediator between God and man. This is our Lord Jesus Christ. Because He has dual nature. Kahit si Kibuloy kapatid, hindi siya dual nature. Kahit ilang beses niyang sabihin, stop sa bagyo, hindi mag-stop yung bagyo. Amen po ba? Kahit ilang beses niyang sabihin, stop yung COVID-19, hindi mag-stop ang COVID-19. At kahit ilang beses kayo magpapirma ng clearance sa Kanya, hindi kayo papasok sa langit kung maniniwala kayo sa theology ni Kibuloy. Again, there's only but one mediator, and the Lord Jesus Christ needs to be man for Him to be the perfect mediator. Pupo siya maging ating pinaka-perfecto representative. Okay? Paano ba? Bakit kailangan maging tao ni Kristo? Upang tuparin ang kautusan para sa atin. Yung mga hindi natin kayang gawin, siya'y gumawa para sa atin. Nilabag ng tao ang kautusan ng Diyos. Halata naman, kay Adam pa lang, nilabag na ang kautusan ng Diyos. Kaya ang tao rin, ang dapat sumunod ng kautusan. Kasi kanino binigay ang kautusan? Sa tao. So dapat tao ang sumunod nito. Eh walang taong nakakasunod eh. So yung ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At itong bugtong na anak nito ang ginawa niya. He willingly, ibig sabihin walang pagdadalawang isip, He took up this form of a man. He added it into His nature. Sabi nga sa Philippians chapter 2, siya mismo ay nagpakumbaba upang gawin kung anong kalooban ng Ama para sa Kanya. Si Kristo ang sumunod para sa atin. Amen po ba? Ito ang tinatawag na the doctrine of active obedience of Christ. Hindi siya passive na para kung may tumutulong lang sa Kanya, gawin mo to, gawin mo to. No. This is Christ knowingly, alam niya
gagawin at gagawin niya itong bagay nito. He voluntarily did what the Father wants him to do. And that is to give His life for us. Okay? Very important. Ano ba? Bakit kailangan maging tao ni Kristo? Upang may mamatay. Kasi kung Diyos siya, hindi siya mamamatay. Kaya kailangan maging tao ni Kristo upang may mamatay, kahalilin natin. E dapat sana tayo ang namamatay sa krus. Ngunit siya ang namatay para sa atin. Siya yung nagbayad ng kasalanan para sa atin. Kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. So siya ang namatay in our behalf. No? As we move to Christology, we're going to study that. Tinatawag natin double imputation because of the cross of Christ. Ang Diyos, ayon sa kanyang pagka-Diyos, ay hindi namamatay. Ganun po ba? This is very important. Kasi eternal siya, Diyos siya. Kaya ang anak ay nagkatawang tao. The Word was made flesh upang tunay siyang makaranas ng pagdurusa at kamatayan. Via Dolorosa. The way of suffering. Ito ang pinili ng Diyos bilang paraan upang tayo ay kanyang iligtas. Na siya ay magdusa. Kamukha natin. Sapagkat sa tuwing tayo ay nagdurusa, doon natin maiintindihan na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay nagdusa rin kamukha ko. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay nahirapan din kamukha ko. At ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay namatay din. Pagdating ng panahon, magiging ganun din ako. Ano ba? Bakit kailangan maging tao ni Kristo? Upang maging ating dakilang pinakapunong pari o saserdote. Pag-aaralan natin yung kapag sa Genius Triplex, yung mga offices ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Pero ano ba yung role ng pinakapunong pari ng unang panahon? Upang linisin ang kasalanan ng buong Israel sa pamamagitan ng pinakapunong pari. Kasi ang punong pari nito, siya yung naghahandog ng mga alay sa templo. Eh kung ang punong pari nito ay tao, dapat maging tao din si Kristo upang siya ang ating maging pinakapunong pari. Naintindihan ni Kristo ang bigat ng kasalanan sa tao. At ang lakas ng tukso ng kaaway sa atin. Naintindihan niya. Kaya kailangan natin ng pinakapunong pari. Palibasa yung verse 2-20, palibasa yung hindi siya sa pagkatukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Kasi tinukso rin siya, so naintindihan niya ang bigat ng kasalanan. Kaya kailangan siya'y magkatawang tao upang siya'y ating maging pinakapunong pari. Ano yung problema ng mga pinakapunong pari noong unang panahon? Sila ay namamatay. Kasi tao lang sila. Pero ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, bilang tao siya'y naging punong pari, at ngayon siya ay exalted na, he has a glorified body, nasa langit na siya, hindi na siya namamatay. So if He is our priest, high priest, then hindi na tayo na mga problema pang mag-alay pa. Because one sacrifice is enough. Dahil ang priest na nag-sacrifice doon ay buhay na buhay na masalanan. Okay? Nauunawaan ni Kristo ang pagpapaka ng mga mananampalataya. Hindi lamang sa kalaman, kundi sa karanasan. Na alam niya na natutukso tayo, nagkakasala tayo. At nararanasan din niya na matukso, kapatid. At maghirap tayo dito. Pero ang pinakadakila sa lahat ng pagkatao ni Kristo ay ang kanyang pagpapakumbaba. Siya ay nagkatawang tao, pero hindi tumigil sa pagiging Diyos. Bagkus, anong ginawa niya? Nagpakababa siya sa pamamagitan ng ano? Pagbukan niya ng kalikasan ng tao. Namuhay sa ilalim ng kautusan na kanyang ibinigay sa atin. Siya ang nagbigay ng kautusan at namuhay siya sa ilalim ng kautusan na nagbigay sa atin. Ano ba? Natulog siya sa ilalim ng mga bituin na kanyang nilikha. Napakaraming bituin sa langit, pero siya ay natulog sa ilalim ng mga bituin na ito na kanyang nilikha. No? Ang hari ng langit ay ipinanganak sa kahirapan. Sa langit siya'y pinupuri, sinasamba. Dito ipinanganak sa sabsaban, kapatid. Ang manlilikha
ay naghugas ng paa ng kanyang mga nilikha. Ang manlilikha sa langit, hinugasan ang maruruming paa ng kanyang mga disipulo. Kanilang tinatawag siyang master, pero pinagsilbihan niya ang kanyang mga disipulo. Ang hukom, kapatid, ng lahat ay hinatulan ng mga makasalanan. Na dapat sana siya humahatol sa mga makasalanan, pero siya nagkatawang tao, dinayaan niya na ang mga makasalanang mga Romano at ang mga Pariseo ay hatulan siya ng kamatayan. Itong pagpapakumbaba ni Kristo na ito, kapatid, ito'y banal na pagpapakumbaba. Kahit sino hindi magagawa ito. Tanging ang ating mahal na Panginoong Jesucristo lang. Dahil naging tao si Kristo, may kumpiyansa tayo sa panalangin sa Kanya. Amen po ba? Amen. May katiyakan ng ating kaligtasan dahil si Kristo ang gumawa nito bilang tao para sa atin. Hindi natin kayang gawin, but He did everything for us. Ano pinagkaiba natin sa ibang religion? Ang mga ibang religion sasabihin nila, do this, do that, gawin mo ito para maligtas ka. Tayo mga siya ginawa na lahat ng tagapagligtas mo para sa iyo. Manampalataya ka na lang sa Panginoon. May pag-asa sa gitna ng pagdurusa, amen po ba? Dahil naiintindihan natin at naranasan natin at naiintindihan niya at naranasan niya kung ano yung mga naranasan natin. Naranasan niyang mamatayan, naranasan niyang mamatay, naranasan niyang magdusa. Ang pagkatao ni Kristo ay hindi pangalawang doktrina lamang. This is essential, central to the Christian faith. He is both man and God Himself. Ang perpektong pagsunod ng pagkatao ni Kristo ang dahilan kung bakit tayo may katwiran at huwag mahiyang lumapit sa Diyos na nagkatawang tao upang gawin ang hindi natin kayang gawin. Kung ginawa nga niya yun para sa atin, ikaw pa kaya, huwag ka nang mahiyang lumapit sa Kanya. Amen? Huwag ka nang mahiyang magtanong kung may right med ba ito. May kaligtasan ng ating kaluluwa kay Kristo na siyang tagapamagitan natin kahit sa mga oras na ito. Amen? Kung meron pa rin kayong alinlangan, kung naiintindihan ba kayo ng Diyos o hindi, para bang iniwan kayo ng Diyos o hindi, isipin niyo muna, hindi ka iniwan ni Kristo. Right. Alam ni Kristo kung anong naranasan mo. Naranasan ni Kristo kung anong naranasan mo sapagkat siya naging 100% man. Tumulog ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanyang kalooban. Kung ano man yung nais niya sa buhay mo, tandaan, ito'y para sa inyong ikakabuti. Okay? At tanggapin natin ang biyaya ng Diyos ngayong umaga na ito. Aba, maraming salamat sa iyo, ng mga salita. Ikaw, na pinakatakila sa lahat, at siya aming sasabihin at pupurigin ngayong umaga na ito. Tanggapin po yung ating aming pagsamba sa mga susunod pang mga oras bilang mahalimpuyang tahandog sa iyong harapan ngayong umaga na ito. Lalo din ang isang dalangin, mapuling pangalan ni Jesus.